Saan na ba papunta ang kwento ng Hajime no Ippo? Shoutout pala sa 4 na bumoto nito noon at pasensya na rin at ngayon lang natin nagawa. I-breakdown natin kung ano-ano na ang mga susunod na mangyayari sa pamamagitan ng mga nakalap natin impormasyon. Pero bago yon, ipapaliwanag ko muna kung paano ang format ng kwento. Ang unang bahagi ay ang tinatawag nating part. Isa ito sa pinakamalaking bahagi ng kwento. Sa ngayon ay may 3 parts na ang kwento ng Hajime no Ippo. Sa loob ng part ay may tinatawag tayong saga. May 4 na saga ang nasa isang part. Ang saga naman ay collection ng mga story arcs na bumubuo sa isang particular na tema. Sa story arcs naman ay series ng mga chapter na tumatalakay kadalasan sa inner conflict, plotline ng kwento, character development, o di kaya mga event na nangyari. May iba't ibang bilang ng story arcs bawat saga. Nagra-range ito ng hindi bababa sa 4 at ang pinakamaraming naitala ay 9 na story arcs. Ang isang story arc naman ay naglalaman ng mga chapters. Nagra-range ito sa 5 chapters at ang pinakamahahaba ay umaabot hanggang 60+. Ngayon, bakit natin kailangan unawain ang format ng kwento? Dahil ito ang magbibigay sa atin ng palatandaan kung saan na ba papunta ang kwento. Ikumpara natin ngayon ang mga nagdaang chapters. Ang Rookie King, Class A Contender, National Champion at New Challenger Saga ay natalakay ng anime. Ito ang kabuuan ng Part 1 ng istorya. Ang Rookie King Saga ay may 5 story arcs. Dito nagsimula si Ippo magboxing hanggang sa pagpasok ni Sendo sa kwento. Sumunod doon ang Class A Contender Saga, kung saan ay tinalo niya sina Takuma Saiki at Volg Zangief. Nakakuha siya ng mataas na ranking para maging contender ni Eiji Date para sa Japanese title. Ang National Champion Saga or mas kilala sa Champion Road Saga ay ang pagbangon ulit ni Makunochi sa pagkatalo kay Eiji Date. Dito rin tinalakay ang kabataan nila Aoki at Kimura na mga delikwente pala sila noon. At ang mga huling story arcs ay ang training niya sa bundok at ang muli nilang pagtatapat ni Sendo para sa Japanese featherweight title. Ang huling saga sa Part 1, ang New Challenger Saga. Ito ang pinakamahabang saga ng Part 1 na may 7 story arcs. Dito nangyari ang Mashiba versus Kimura. Makunochi versus yung doktor na bata ni Dankichi, si Sanada. Then Miyata versus Gregory for OPBF title. Eiji Date versus Ricardo Martinez rematch, Ippo Makunochi versus Sukamichi. Ang dati niyang junior. Brian Hawk versus Mamoru Takamura at ang huling arc ay kay Tatang, ang post-World War II arc. Ang kabuuan ng Part 1 ay 4 na saga, 21 story arcs. At may combined na 414 chapters at tumagal ng halos isang dekada from September 27, 1989 hanggang October 28, 1998. Ngayon ikumpara natin ang Part 2 ng kwento, mabibigla kayo sa impormasyong malalaman nyo. Sa Part 2 ng istorya, mayroon ulit 4 na saga. Sa Rising Saga na natapos ang anime. Ang mga sumunod na saga ay sa manga nyo lang mababasa. Ang Loss of the Ring, Survival Match of Asian Champions or mas kilala bilang OPBF Saga. At ang isa sa pinakamahabang saga na may 8 story arcs, ang World Contender Saga. Tumagal ang Part 2 ng istorya ng halos 2 dekada. Yes guys, 19 na taon. From November 11, 1998 hanggang January 31, 2018. Ngayon sa Part 3 naman, nandito na ang istorya ng Hajime no Ippo at sasabihin na natin kung nasaan na tayo papunta. Mayroon palang isang saga ang Part 3 ng istorya. Ito ang Bold Retirement Saga na kung saan nasa retired status na si Makunochi. Ito ang may pinakamaraming story arc sa Hajime no Ippo. Nasa pang-9 na tayo at ongoing pa rin. I-discuss muna natin ang mga story arcs at baka pamilyar pa sa inyo ang mga ito. Sa second step arc ay doon na nagsimulang maging second si Makunochi at may mga bata na rin siyang tinuturuan. Dito rin naganap ang OPBF lightweight title defense ni Mashiba kontra Shinobu Iga. Sumunod na arc naman ay Sendo in Mexico. Dito na nangyari ang sparring nila Sendo at Ricardo.
Although nabugbog si Sendo sa sparring, ay nabigyan niya ng kauna-unahang down si Ricardo. Dahil sa pangyayaring iyon, ay hinamon siya ni Alfredo Gonzalez. Sumunod naman ang importance of supporting role arc. Dito natutunan ni Ipo ang kahalagahan ng pagiging second at mas lalo pa siyang natuto dahil sa pagtingin sa boxing sa ibang perspective. Sa deathmatch in Mexico arc naganap ang laban ni Alf at Sendo, dito rin nangyari ang laban nila McCollum at Ricardo Martinez. Keith Dragon arc. Si Keith Dragon ay may kakaibang swerte at ang super middleweight champion. Susubukan ni Takamura na maging kauna-unahang super middleweight champion ng Japan. Grim Reaper to the world ay ang paghamon ni Mashiba sa world stage. Nilabanan niya si Juan Garcia, isang former champion, upang malaman kung sino ang susunod na contender sa lightweight champion. Alpha and Omega arc. Dahil sa nanalo si Sendo sa laban niya kay Alf, ay siya ang naging contender nito para sa titulo ni Ricardo Martinez. Pero bago mangyari yon, ay nilabanan muna ni Ricardo si Wally upang paghandaan ang wildness at unpredictability ni Sendo. Judgment Day arc. Dito pala tayo unang gumawa ng content sa YouTube. Nakalaban ni Mashiba si Marcus Rosario, isang madayang boksingero, at gagawin ang lahat upang manalo. At ang pangsyam na arc sa kwento, ang King versus Tiger. Ito ang paghamon ni Sendo sa hari ng mga featherweight at posibleng hari din ng boxing. Conclusion natin, ang Bold Retirement Saga ay may 9 na arc at ang King versus Tiger arc ay posibleng huling arc nito. Walang ibang saga sa kwento na may sobra sa 9 na story arcs. Pagkatapos nito ay posibleng matapos na ang Bold Retirement Saga. Ibig sabihin ay malaki ang posibilidad na mag-unretire si Ipo Makunochi. Kita naman sa buong saga ang mga hints na patuloy pa rin siyang nag-i-improve kahit retirado siya. Ang kulang lang kay Makunochi ngayon ay dahilan upang bumalik sa pagboboxing at baka mahanap na niya ang sagot sa King versus Tiger arc. Pero may mas malaki pang hint na banggit natin na may 4 na saga ang isang part, di ba? Nasa unang saga pa lang tayo ng part 3 at sinisigurado ko na merong pang 3 saga ang mangyayari. Nabanggit din ng author ng Hajime no Ippo na si George Morikawa na nasa kalahati pa lang tayo ng kwento ayon sa mga interview nito noon. Posible kaya na magkakaroon pa ng part 4 ang kwento? Paano kung hindi pala si Ricardo Martinez ang final boss ng Hajime no Ippo, pwedeng isang boksingero na hindi pa natin nakikita or hindi kaya si Miyata? Kailan ba mangyayari ang Miyata versus Makunochi na pangako nila sa isa't isa? Theory lang ito guys, dahil kung susumahin natin, marami pa ang pwedeng mangyari sa kwento. Salamat at tinapos nyo hanggang dito ang paliwanag natin sa kwento at ang mga posibleng mangyari at patutunguhan ng istorya. Kung nagustuhan nyo po ang ganitong content, please like, share, and subscribe. Take care po and God bless.